Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, anong pagkaing Pinoy ang pinaka-paborito nyo? At this point, kasama po natin ang ilan sa bahagi po ng IFEX. Ang IFEX po ay International Food Exhibition na taunang ino-organize po yan ng DTI SciTem. Live dito po sa studio, sina Miss Alma Manzano Kasumpang. Siya po ang CEO ng One Vizcaya Export Corporation. Hi, Miss Alma. At kasama rin po natin si Sir Freddy Luchanco. Siya po ang presidente naman ng Food Asia. Para pagbabakbakan mo. Hanggang pa rin original. Pag-usapan natin. Kayo po ay bahagi ng IFEX. Is this the first year or several years na po This kayo? will be the second year po. Nakasama po kami sa IFEX and kinagagalak po namin na nakasama po kami last year kasi it opened doors po sa amin po to yung IFEX. Nakapag-market po kami sa iba't ibang buyers sa Amerika, sa Australia and sa Middle East po. Can you tell us more about the journey muna sa pagsisimula? Kasi mga kapatid, during the break, tinanong ko kung kailan sila nagsimula. Parang pandemic baby. Yes. Diba? Doon sila, ipinanganak. Ayan, during the pandemic. Ano pa lamang po ngayon, 2020, it's only 2025. Tapos, pang-international na. Paano nagsimula, Miss Alma, para naman ma-inspire yung mga kababayan natin? Actually, yung product po na naisip po namin at the time na pandemic is kailangan pandemic-proof po siya sana. So, dito sa local market, nung time na yon, yung Food Asia, hindi kami nakapagbenta. I am also part of Food Asia po. Opo. So, hindi kami nakapagbenta, pero ang hirap pong i-recover yung business at that time. So, we look into yung global market kasi yun yung expertise actually ng ating Filipino products kasi we have very good products po which we can offer globally. So, nagkaroon kami ng market study during the pandemic time kung ano yung gusto ng market sa ibang bansa. Which is gusto nila yung natural, all natural, tapos very convenient. So we came up with the pure calamansi na very convenient po. At naka-sachet po siya, so ready to use po siya, frozen siya, and it's 3 years ang shelf life niya. So hindi po basta-basta siya nasisira, basta po nandun siya sa freezer. And then it's easy open pack kasi may mga parang sachet lang siya ng hot sauce or calamansi condiment, and it can be applied to several products, yung mga sausawan, pwede po sa luto, ayan ganyan. So sa mga siomai pag kumakain ka. So Hindi naman po siya individually packed inside. Individually packed po. Okay. Yeah. Ayun So, nga, opo. Ayun o, mga kapatid. May 12 po siyang kasama sa isang pack po. Opo. So, nagustuhan po yun, and actually we won because of the Innovation Award. And right now, we continuously innovate our product kasi sabi nga ni Ma'am kanina, kailangan natin sustainable naman ngayon. So, part ng isa sa mga dinadevelop namin ngayon is the packaging itself para maging siya sa environment. So, we're looking on the monomaterial film para siya easily biodegradable siya sa madali siyang malusaw, so hindi siya magiging problem sa environment. Calamansi, bakit po? Sir Freddy, ano ba usually ang ginagawa o mga produkto mayroon kayo sa Food Asia po? Tama ba? Food Asia. Okay. Lahat po ng mga vegetables we process and ginagawang frozen and export to the US to make it available to the international market. More so in the US, we have a nationwide distribution network. We are aligned with the major distributors of Asian food in New York, Chicago, LA, and San Francisco. Wow. So we covered the whole US, and we set up an international standard processing facility here in Bulacan, so that we can now go straight and have the farmers supply us directly. Yeah. So it's like the US distributors directly dealing with the local farmers. Hindi pwede na pala yun, Sir Freddy. Parang kung ako'y maliit na negosyante pa lang, parang overwhelmed ako sa lahat ng
requirements na kailangan to go international, we could partner with you Yes. sa kumpanya nyo. And then kayo, titignan nyo rin, parang napapadali nyo yung buhay ng mga taga-DTI na nagsasala. Kasi parang nakikita nyo na may potential ba to, and then mag-guide nyo na sila. Parang kunwari ito, siguro nung first time yung in-introduce or discuss kay Sir Freddy, parang okay, nag-guide nyo na sila na hindi pwedeng ganyan lang yan na basta pinigaan natin ang kalamansi. May mga ganitong pwede tayong gawin. So, you work hand in hand. You're like partners. Yes. Pwede kayong maging partner ng mga natin, mga negosyante. Aside from we are always on the lookout for new products that Aha. we can introduce in the market. Oo. We also have existing products from Thailand, from Vietnam that we can do here. So what we are doing is we're helping the industry become globally competitive Correct. because we're actually competing against Thailand products, Aha. Vietnam products, Aha, and aha. that's why we had to come up with a facility that will have that global standard and enable the country to be globally competitive. Mm. Yes. Malaking bagay po yung ganun, From Paano step 1 to napadali? step 5. Paano napadali yung yung ganun? Kasi, was it, sabi mo nga, it was an idea at first. Yes po. Bakit It was an kalamansi? idea. Kasi dahil lahat Ikaw. natin nun Kasi kailangan po, i-boost ng vitamin very C. versatile po ang ang kalamansi po, and endemic siya sa Philippines po. So dito lang po siya nag-grow. Totoo Tapos halos lahat ng Filipinos globally Pinyaran gusto na. ng kalamansi. Tapos Hindi gagamit siya sa halos lahat po na dishes po ng Filipino. Anything Filipino. Kung pupunta tayo sa ibang bansa, pag binigyan tayo ng lemon, ay, Ibang lasa po. malungkot, diba? Gusto natin kalamansi talaga. Opo, may kick po siya. Yung Ito po ba, Sir Freddy, parang ito, like the calamansi. Ano po ang nakita nyo na parang nakita nyo na, okay, let's do this together. Kasi may may future. What we do The is we demand? work hand in hand with our US distributors. And yes, so we introduce the product to them. And they also ask us to develop products that are already in demand in the US. So we work and look for, identify farmer groups that can do contract farming for our raw material requirements. So we are looking forward to being able to work closely with the Department of Agriculture so we can get connected with farmers nationwide. So dito po sa IFEX, iniisip ko lang, kayo ba ay bahagi ng exhibitor or kayo yung bahagi ng lalakad pa isa-isa dyan na titingnan ano kayang pwede ditong produkto pa na pwede nating ma-push sa international. Parang ganun po ang role nyo. Kasi po ang Food Asia, Aha. during the IFEX 2, nagko-consolidate din po kasi ang Food Asia po. Mali. Consolidate meaning lahat po ng pwedeng ibenta na Filipino products na globally accepted and may demand po. Pwede po nilang i-pull in yon, tapos sila na din po, gagamitin po yung permits nila para sila po ang magpadala, para mas mapadali po yung pag-ship. Oo, kasi minsan, yun din po yung problema Oo, ng yung ating problema, opo. yung nakaka-overwhelm po yung mga papers, no? Yung mga documents na Opo. kailangan. And it's not easy na makapenetrate po talaga sa ibang bansa. Parang, akala mo ready ka na dito, they placed an order, maya-maya, along the way, hindi magpupush yung order kasi may mga kulang para makarating dun yung produkto. Ano po? Opo. Parang naalala ko tuloy, nalaman ko lang. I'm sure you know this, Sir Freddy, na hindi na pala pwedeng bagoong sa Amerika. No, kasi may certain, parang they're saying that there's a certain ingredient na hindi acceptable. So, inaayos na ba natin it's yan? the shrimp fry. They no longer allow wild catch shrimp fry in the bagoong. It has to be cultured shrimp fry. And So, are we doing that now We or we don't have don't do? cultured here yet. Ah. But they have in Vietnam. See, That's kaya why they yan. are the ones who are able to export. Ayun yung lasa ng bagoong So we have nila. yet to develop that technology. Masarap ba bagoong nila? Kasing sarap ng bagoong natin. Baka hindi, di ba? Ang hirap naman nun na dadalhin natin dito yung yung kanilang cultured na shrimp, at saka natin gagawin baong, tsaka i-extra, ang mahal na nun, di ba?
Ayan, maayaw natin na maunahan na naman tayo ng mga kalapit na bansa natin. So, I hope, are we starting to have one? We're probably looking forward to importing the shrimp fry Ayaw from nga Vietnam natin. and process it here. Pero sana may mga negosyanteng, no? We were hoping Na that, mamumuhunan. Yes. Oo. Yes. Cultured, bakit? Oh, anyway, that's bagoong. Ang dami nalungkot ng mga Pinoy. That's Na true. hindi na pwedeng Nag-extinct bagoong. na po kasi yung ma'am yung fish itself, yung shrimp fry. Ay, Pa-extinct yun naman na pala, po, tayo kaya naman pala pinipigilan nauubos. po na lahat Tama rin, na may po. punto naman Globally, din. opo, globally. Hindi lang po sumusunod yung ibang mga bansa. Oh, I'm sure may market. Malaki Opo. din ang pag-export natin ng bagoong. Opo. Pero Amerika lang po yan? Or sa lahat na ng Amerika lang. bansa? America lang po. Amerika. Huwag na po natin hintayin. US Food and Drug. Ayan, huwag na po rin nating hintayin na pati ibang bansa ay simulan po yan. Totally masasara po ang market sa atin. So, ito rin yung dapat na pamuhunan. Ayan, baka masimulan, diba? So, yun yung mga ilan sa ano. Okay. So, this time, pangalawang taon nyo na, Miss Opo. Alma. Opo. Ay, paano nakatulong ang IFEX sa inyong negosyo? Napakalaking tulong po kasi through yung IFEX po, naka-market po kami. Sila po kasi nag-connect sa mga buyers internationally. So, makikita nyo na po sa shelves ng US and Australia and Middle East po ang pure calamansi po natin. And bukod sa wala siyang mga preservatives, kaya gustong-gusto po ng market ng globally, so international market. And we continuously develop products po na similar po sa pure calamansi. So sa upcoming event ng IFEX, we Not sure where to buy? Be sure! Sigurado sa Shopee Mall! Daming pagpipilian! Your favorite products, pinababa pa ang presyo! At may SPay later pa! Sigurado sa Shopee Mall is 3-3! Shop now! have again entries for the Kata Awards Aba. na globally competitive din po. So PJ. Hindi mo na natin sasabihin. Hindi, Hindi mo na sasabihin. Bawal. Oo, surprise. Opo. Pag nanalo na, tsaka nababalik dito. Sana po bumalik. Ali, okay. So, parang naging partner nyo rin. ng O, 12 Food minutes Asia. na to. Yes Kaya po. mas mabilis Tinatapos kong buo kayo yung part nila. nakapenetrate sa Para iba't may ibang kopya ka. bansa. Opo, opo. Isa po kasi Narinig yung ko yung mga paborito ko lang, permits eh, po petrol, nila sabi. and licenses are globally accepted po. So sila po lang. So from step 1, naging step 8 kaagad ako kung step 10 yan. Kasi they cater dun sa market na yun eh. And yung mga papers na kailangan po, nandun na po, in place po. So madali po akong nakapag-ship out po. And yung mga machines po na nasa Food Asia po is really very efficient. So very low cost din po yung aking operations po. So malaking tulong po sila sa mga entrepreneurs po na gusto din pong mag-export kagaya ko po. Sir Freddy, mamaya kunin ko number mo. Wala pa ako negosyo, pero parang ito yung kakailanganin ko in the future. Opo, Ayan. opo. Baka pwede tayong mag-tour. Opo. Diba sa planta? Kasi yan yung mga mas may inspire ka talaga pag nakikita mo na, uy, pwede. Marami po silang mga globally competitive na products like yung mga frozen fruits and vegetables. So yung mga steam na bananas na siniship po namin sa US, doon po namin sa facility ng Food Asia ginagawa po. So mayroon din mga You work saluyot, for ganun. Food Asia. You're Opo. part of Food Yes, Asia. Kaya din ba bahagi yun na na-inspire ka na, kaya pwede ko. Yes, Ito po. nakikita ko itong mga produktong to. Ay ako, nandito na ako sa Food Asia. Yes, Might po. as well introduce my own Yes product. po, yes po. So sa mga It's small good that you're very entrepreneur, supportive Opo, po. very Oo. much supportive po. Yes po. Pagdating po sa international market, yan po. Talagang sumusuporta po sila. Ayan po yung mga frozen ube na pinadala din po namin for Australian market. So malaki din po yung, ganyan din po, frozen din po siya. Walang preservatives. So gustong-gusto po yan sa Australia po. So doon din po namin sa Food Asia ginawa po. So ako as a small entrepreneur, nakapag-build ako ng relationship internationally because of Food Asia po. Oo, kasi yung demand Yes po. internationally. Sometimes, yeah, you have a small area or nagagawa nyo ng kayo lang. Yes. Pero pag dumating na yung bulk, ma-overwhelm ka na, hindi Yes mo na po. alam. Opo. I think now we know na merong mga ganito po na pwede we could partner with, like with Food Asia. Well, again, siguro po,
Sa mga interesado, ayan po, na maging bahagi ng IFEX or umattend ng IFEX, siguro Miss Alma, Sir Freddy, you might wanna invite yung mga kababayan natin. Sa mga would-be entrepreneurs na gusto pong mag-explore ng globally competitive products, inaanyayahan po namin kayo na of course through yung partner namin na Food Asia, makasali din po tayo sa market ng international export sales. And I think yung IFEX is a good starting point po para po maka-penetrate po tayo sa markets na hindi natin inakala na kaya nating pasukin kasi our products are globally competitive po. Okay, Sir Freddy. Para sa mga kababayan natin, kung mayroon kayong mga naisip na bagong produkto, pwede nating pagtulungan so that we can help you achieve the US standard of quality, and we can take care of and help you market your products in the US and in other parts of the May tumatawag, patapos na pa naman. Wala, na-post na eh. the globe, like Middle East and Asia Pacific. We have established an international marketing network. Ayan, kung sa tingin nyo, hindi pa kayo bahagi nito, huntingin nyo si Sir Freddy sa IFEX. Ayan, kasi sila, may booth po sila. Sabi nyo, sir, meron akong ganitong produkto, baka naman pwede tayong mag-tie up dyan or ano. Kasi di ba, sir, ganun minsan yung problema hindi nila alam kung paano mabibigay yung demand. Pero pag mag-my day ka, Hindi at natutuloy akat mo kasi na, aral na. kunwari, I don't know, kunwari, ang kaya nyo lang 100, pero Hindi ang gusto ma-achieve pala 500,000. Ikaw na mag-cut. Titiklop ka eh. Kaya po nilang i-produce ang one container in just 3 days po. Ano po yung puhunan? Kita Partners na lang tayo, sir. Natatawa na sa akin si Sir. Ayan. Ayan po, mga kapatid, huwag niyo pong kakaligtaan. Matagal-tagal pa, pero dun sa mga interesadong you think na pwede na po kayo maging isa sa mga exhibitor. Sa May 22 to 24 pa naman po ito sa World Trade Center. Pero diretso po kayo, pwede niyo po, check niyo po ang website ng DTI SITEM. Pwede po kayo doon makipag-ugnayan and inquire. Pero don't miss. I'm sure they'll be back sometime before May 22. Ito pong IFEX Dalawang beses na binanggit 2025. kanina. May 22 to 24. Thank you for joining us this afternoon. Mga kapatid, thank you for joining us this afternoon. Diyan po nagtatapos ang isang oras natin na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo ulit bukas. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.